How to deal with toxic people. Papaano po ba natin pakikisamahan o i-handle ang mga toxic na tao? It is a very interesting topic. Why? Because we all experience this kind of people at naniniwala ako na marami sa ating ang naka-experience ng ganitong klase ng tao. At ang iba naman ay patuloy na nakakaranas sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Bago po ako mag-start, ay let us define first the meaning of toxic people. Ano ba ang toxic people? A toxic people is anyone whose behavior adds negativity and upset to your life. Toxic po na matatawag ang isang tao kapag puros mga negatibong bagay na lamang ang idinudulot nila sa atin. Madalas silang namumuna. Feeling nila na sila lang ang tama at punong-puno ng inggit at marami pang iba. I'm sure na naka-experience na kayo ng ganitong tao. In fact, marami sa atin ang patuloy na nakakaranas ng ganitong klase ng tao. Now, ano ba ang sinasabi ng Bible patungkol dito? Mahalaga po na malaman natin kung ano ang sinasabi ng Biblia patungkol sa mga toxic people. Makipag-bukas po kayo sa akin sa aklat ng unang Korinto, chapter 15, verse 33-34. Sabi po dito, "Huwag kayong paloloko. Ang masasamang kasama ay nakakasira ng mabuting pagkatao." Verse 34, "Magpakatino kayo at talikuran ang pagkakasala." Maraming salamat po sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Sabi po sa talata na aking binasa, tayo daw po ay huwag magpapaloko, huwag magpapalinlang sa mga toxic people. Sila daw po ay nakakasira at nakaka-impluwensya sa ating mabuting pagkatao. At ganun din naman ang sinasabi sa aklat ng Kawikaan, chapter 22, verse 24-25. Ang sabi po dito, "Huwag kang makipagkaibigan sa taong bugnutin, ni makisama sa taong magagalitin. Baka mahawa ka sa kanila, sa bitag ay masilo." Maraming pong salamat sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Ang sabi din sa talata na huwag daw po tayo makipagkaibigan sa mga taong magagalitin, sa mga taong bugnutin, dahil baka mahawa daw po tayo sa kanilang mga ugali. Tayo po ay pinag-iingat ng salita ng Diyos. The Word of God give us advices against people who have a bad character, those who cause division. Alam niyo po, totoo rin naman po na dapat natin piliin ang ating mga kaibigan at mga kasama. Hanggat maaari ay umuiwas tayo sa mga tao na bad influence sa atin. However, may mga tao na hindi natin pwedeng iwasan. Sino-sino yung mga yun? Halimbawa, kung ang toxic sa buhay mo ay ang asawa mo, ang anak mo, mga kasama mo sa trabaho, yung boss mo, si senyora mo, may iwasan mo ba sila? Hindi, kapatid. Siyempre, hindi mo pwedeng iwasan. Hindi mo pwedeng iwasan ang amo mo. Sila nagpapasweldo sa'yo. Sige, subukan mong iwasan ang amo mo. Sige, baka hindi ka pasweldihin. Di ba? Tama po. Hindi mo rin pwedeng iwasan ang toxic mong asawa. Kasi till death do us part nga kayo eh. At lalo na yung hindi mo pwedeng iwasan ang anak mo dahil anak mo yan. Hindi mo sila pwedeng tiisin. But despite the challenges, the Bible emphasizes forgiveness and love. Kahit na doon sa mga taong masamang ugali, sa mga taong inaaway tayo, pinapersecute tayo, ay pakitaan pa rin natin ng pagmamahal. Ang sabi nga sa Matthew chapter 5 verse 44, "Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa iyo." Amen po, hallelujah. Kaya nga, dapat bilang isang mananampalataya ni Kristo ay dapat tibayan natin ang kapit natin sa Diyos. Tibayan natin ang ating pundasyon. Bakit? Kasi kapag kakampi natin ng Diyos, kapag ang ating pananampalataya ay nakadepende sa Diyos, ay wala silang magagawa. Kahit gaano pa sila katoxic. Although hindi po natin talaga maiiwasan, pero ang bantayan po natin ay yung mga pagkakataon na maimpluwensyahan nila tayo. Yan ang ating bantayan. Hindi mo pwedeng iwasan yung tao na yan. At least, may iwasan natin yung mga pagkakataon na maaaring gawin nila na makaapekto sa atin bilang mananampalataya ni Kristo. Meron ngang kasabihan ng mga mundong ito na if you cannot beat them, join them. Nung hindi pa po tayo nakakakilala sa Panginoon, ay motto ito ng mga karamihan. Ganito po dati ang mga mindset natin, no? Pero ngayon, tayo ay mga believers in Christ na
hindi natin sinusunod itong mga kasabihan na ito. Dahil ang sinusunod na natin ngayon ay ang kagustuhan at kalooban ng Diyos. Si Kristo na ang namumuhay sa ating buhay at hindi na ang mga mundong ito na puno ng mga makamundong bagay. Bilang isang tunay na mananampalataya ay dapat tayo ay may mag-impluwensya sa kanila at hindi sila ang mag-impluwensya sa atin. Dapat tayong manindigan sa katotohanan at ang katotohanan ay ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay siya lamang ang daan at buhay. Sabi nga sa 1 chapter 17 verse 17, pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Amen. Hallelujah. Halimbawa po, sa mga kasama natin sa trabaho, sino po sa atin ang nag-work sa bar, sa restaurant, or sa mga supermarket, or yung madami kang katrabaho sa isang workplace? I'm sure meron po sa atin. Gaya na lang po ng inyong lingkod, sa bar po ako nag-work. Madalas ko pong na-experience ito na kapag nagsasalita sila sa mga amo, nagsasalita sila mga discouraging words, yung pagrereklamo nila sa trabaho, ay bakit ang amo natin ay ang sungit? Palagi nilang nakasigaw, utos ng utos. Hindi pa natatapos ang isang utos, may kasunod na naman. Hanggang sa minumura na nila ang amo nila kapag nakatalikod. Tayo po bilang isang tunay na mananampalataya ni Kristo ay pwede tayong umiwas by means of keeping silent. Tahimik na lang tayo. Matuto tayong magpigil at mag-meditate ng the Word of God. Ako po, ang ginagawa ko po, kapag ganun po ang sitwasyon, tatahimik po ako at titigil saglit. At kakausapin ko si Lord, Lord, give me strength. Tulungan mo po ako. Ganun po madalas ang ginagawa ko. Huwag nating hayaan na makisama tayo sa kanila o mag-agree tayo sa kanila. Tayo, oo nga, ang sungit talaga niya. Nakakayamot yung amo na yan. Iwasan po natin ang ganun. Kapag nagpadala tayo sa kanila, ay unti-unti mai-impluwensyahan nila tayo. Kapag inaalaw po natin sila, nag-agree tayo sa kanila, mapapansin mo na lang, isang araw, wala ka nang pinagkaiba sa kanila. Ganun ka na din. Toxic ka na din. Makakalungkot po, pero ito po ay nangyayari. Another example po, sa mga kaibigan natin na chismosa, mga marites, kung tawagin. Alam mo ba, si ganun, ay si ganyan, nakita ko siya na may kasama. Yung bang tipo na taong ginagawang pastime o pangpalipas oras ang pagchismisan ng ibang tao. Bilang isang tunay na mananampalataya ay hindi po tayo dapat makijoin. Although, aminin po natin na mahirap talagang umiwas sa mga ganitong tipo ng kaibigan. Pero dapat po tayo ay against sa mga ganitong usapin. O pwede naman natin silang sabihin sa maayos na paraan, oops, sandali lang. Palagay ko naman hindi tamang pagchismisan si ganyan. Paano kung gawin sa'yo na ichismis ka at ikwento ka sa ibang tao na maaring ikasira mo, hindi mo rin magugustuhan. Kaya inuulit ko po, mga minamahal ko't mga kapatid, minsan po ay piliin natin ang mga makakasama natin. Pero may mga tao na wala talaga tayong choice na piliin, gaya ng magulang, anak, amo, katrabaho. Pero pwede natin na piliin na tayo ang mag-impluwensya sa kanila at hindi sila ang mag-impluwensya sa atin. Ang isa sa mga katanungan ngayon ay paano natin mamahalin ang mga toxic na tao? Paano natin sila pakikisamahan? Paano natin sila i-handle? It's a big challenge for us bilang tunay na Kristiyano. Aminin man natin o hindi, talaga namang napakahirap pakisamahan ng mga ganitong klase ng tao. But our Lord Jesus Christ had given us 2 commandments of love for us to follow. The first and greatest command is to love God completely and above all else. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. And the second most important command is what? Love your neighbors as yourself. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Dito po ay halos lahat tayo ay bagsak. Mangilan-ngilan lang po ang pasado dito. Sa 2 utos ng Diyos na sinabi ko, na ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo
at buong kaluluwa mo at buong pag-iisip mo. Pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Aminin po natin, yung unang utos lang ang ating ginagawa. Yung unang utos lang ang ating sinusunod. Minsan hindi pa nga. Real talk po tayo. Marami sa atin, iniibig lang natin ang Diyos ng buong puso natin, ng buong pag-iisip. Pero hindi natin iniibig ang kapwa natin. Lalo na yung mga toxic people, mga pasaway, yung mga masamang ugali. Tama po ba? Hello? Nagigets po natin? Kasi brother, paano ka naman mamahalin yan? Ang sungit. Sobrang manglait, ang sama ng ugali. Ganito po tayo minsan. Mahal lang natin ang kapwa natin kapag mahal din nila tayo. Mahal lang natin ang kapwa natin kapag mabait sila sa atin. Ay, gusto ko siya kasi mabait siya. Ay, love ko siya kasi love din niya ako. At eto pa, may mga tao tayong ayaw nating tanggapin sa buhay natin. May mga tao na, sige, itong klaseng tao na ito, tatanggapin ko siya sa buhay ko. Itong mga taong ito, sige, kaya kong mahalin. Pero brother, itong klase ng taong ito, ang ganitong ugali, yung ganitong magsalita, masamang magsalita, ayoko. Mamimili ako kasi ayoko ng toxic people sa buhay ko. Ganito po tayo. Marami po sa atin na ganito ang perspective sa buhay. Ngayon po, tanong ko po sa inyo, what if kung ganun din si Jesus? Imagine po natin kung si Jesus mamimili siya ng mamahalin niya. Mamimili din siya ng pakikisamahan niya. Mamimili din siya ng patatawarin niya. Alam niyo kapatid, feeling ko baka ako din hindi mahalin ni Jesus kung ganun. Kasi minsan toxic din ako eh. Minsan toxic ka. Lahat naman tayo ay may mga toxic moment tayo sa buhay natin. Hindi lang naman ang iba. Kaya kailangan natin matutunan yung love ni Jesus na unconditional love na regardless na toxic ka o hindi, ay mamahalin ka ni Jesus. Tayo po minsan mga tao ay ganito. Why would I accept Him? Sinaktan niya ako. Bakit ko pakikitahan ng pagmamahal yan? Masama ang ugali. I know, isa yan sa mga katanungan natin, no? But did you know that Jesus still accepted the people and His disciples during that time? Sabi nga ni Jesus, no? Alam ko, ibibitray mo ako, Judas. Alam ko, i-deny mo ako, Peter. Alam ko, lahat kayo ay tatakbo. Alam ko, lalayuan ninyo ako. But sabi ng Lord, I'm still gonna wash your feet because I love you. Amen. That's what you call unconditional love. Na yun din ang ginawa na Jesus sa iyo at sa akin. We don't deserve it. No? Alam naman niya na matigas ang ulo natin. No? Minsan, alam naman niya na may tendency tayong lumayo sa Kanya, maging mayabang, at gawin ang kagustuhan natin. But still, He came down here on earth to die for us. For your sins, for my sins. That's why, ang challenge sa atin, mga minamahal ko't mga kapatid, dahil doon, dapat tayo din ay maging Christ-like din tayo. The bottom line is, we need to follow Jesus' instructions. Love your enemies, love your neighbor, but we also need to look for practical ways to deal with these toxic people in our lives. No? Itrato po natin silang mga na may respeto. No? Maging mahinahon po tayo sa kanila. No? Speak with them privately about the issue. Ipag-pray po natin sila na lumambot ang kanilang mga puso. Tandaan po natin na walang imposible sa Diyos. Let us admit, toxic people are everywhere. In your family, at work, friends, and even in church. Everyone deals with toxic people. But as a Christians, we are called to love them, even the most difficult people. But it doesn't mean we should be ignorant of those in our life that can cause harm. Okay po. Until next time, sa Diyos po ang kapurihan. God bless.